Good day, choir masters and choir members. Ray Santos again. And today, mga minamahal namin mga choir masters and choir members, we will give way lang dito sa tanong ni Michael Christian. Yan. So, si Michael Christian ay isa naming student sa orchestration. Yan, okay. So, ito yung tanong niya. Maganda yung tanong niya kasi usapang children's choir. Yan, para maiba-iba naman yung ating pinag-uusapan, no? So, children's choir to, no? So, sabi niya, Sir Ray, may question po pala ako. Paano ko po i-align ang tono ng mga batang lalaki po to its original pitch, no? So, sabi ko sa kanya, parang hindi ko masyado maintindihan yung tanong. Pero, dinugtungan niya, sabi niya, batang lalaki po, mga age 7 to 9 po. Pag itinuro po, napakababa sa pagkakaalam ko po ay mataas. Paano po ang pagtuturo noon? Yan. Okay, so mas naiintindihan ko yung tanong niya. So parang ang gusto niya sabihin dito is paano pagpapare-parehasin, no? I-align yung mga boses nung mga bata, no? Syempre pag yung mga bata, no, iba-iba kasi yung ginagamit nilang boses, no? Meron diyan biglang sisigaw, magche-chest voice, no? Yung iba naman yung falsetto. So, focus tayo dun sa falsetto, no? Kasi ako sa karanasan ko, mas naging effective siya pag yun ang pinagamit natin sa mga bata, sa children's choir. Kasi pag tumaas yung nota, no? Pag tumaas yung nota minsan, no? Ang bata kasi, pag nag-chest voice siya, no? Ang tendency niya minsan sumigaw siya. Pag sigaw niya, ayun, hihiwalay na yung tunog niya dun sa ibang mga bata, no? And sa choir, ang lagi nating gustong gawin is maging uniform yung kanilang boses, no? So, ako, I would suggest mag-falsetto tayo, no? Especially, no, maganda to, mas maging maganda kapag high notes, no? Halimbawa, high notes nila, hindi sila yung parang sisigaw or yung lalakasan nila yung boses nila, hindi magiging ganun. Kasi, nagfa-falsetto sila So, may tuturo din natin dito yung control, no? Kinokontrol nila yung boses nila para pantay-pantay yung kanilang tunog. Kapag ganito yung ginawa natin, mas nagkakaroon tayo ng one voice, no? Isa lang yung tunog nila, no? O ito yung sinasabi ni Mr. Michael na ma-align, no? Kumbaga magkapare-pareha sila, no, ng kanilang tunog, no? So, this is very, very important. So, for me, it must be falsetto. Ngayon, ang isang challenge dito is paano pag sobrang baba na? Yan. So, medyo mahirap yun, no? Pag mababa na yung pitch nung, halimbawa, nasa middle C na yung pitch, no? Or lower than that. Halimbawa, B or B flat. So, ako naman, ang aking sinasuggest dito, kung talagang hindi nakakayanin, this is the time na ituro natin sa mga bata na, okay, so you use your chest voice. Total, mahina lang naman yun So make it soft and then use your chest voice. So, sa ganitong paraan, hindi rin sila mako-confuse na ang baba ng nota pero nagpa-falsetto ako, no? Parang gano'n. So, dito pa lang matuturuan na rin natin sila ng tinatawag na shift, no? So, from chest, mag-head voice sila, no? Or magpa-falsetto sila, no? So, this is very, very important. So, maganda yung ganong style, no? Kumbaga, na-educate din yung mga bata kung kailan nila gagamitin yung falsetto nila o yung kanilang chest voice. Yan, okay. So yan, napakaganda nung tanong na yon, no? And para naman sa range, no? Sa range ng bata, I would suggest na wag din natin silang pakantahin ng sobrang taas at sobrang baba, no? Mas maganda siguro kung talagang kung maitatranspose natin yung kanta na in a way na hindi sila masyadong masasagad sa taas at masasagad sa baba. Yan, okay. So, sana nakatulong ang maikling video na to mga choir master and choir members. And I'll see you again sa next choral strategy. God bless and